Natuklasan ng napakaraming irregularidad. Hindi ko na kinaya na sumama sa alyansa ng administrasyon. Talaga ba? Kaya, naghanda na po ako. Mga kampanya akong mag-isa. Pinto-pinto, kamay-kamay, tao-tao. Pero, dito sa Maynila, hinakap ako ng inyong mga konsehal, ng ating kongresista, higit sa lahat, ni Vice Mayor Chi at ni Mayor Isko. Maraming salamat. At talaga naman, tatanawin ko to habang buhay. Alam po ninyo, si Habang Tatay buhay. Digong, si Yorme Isko at ako, lahat kami nag-umpisa sa lokal. Sa lokal na pamunuan kung saan matindi ang tenga namin makarinig ng kalam ng sikmura kesa sa pagdagulan ng politika. Matindi at malakas ang boses namin sa pagtanggol ng mahihirap kesa sigawan ng walang katapusang bardagulan. Kaya eto, sanay po kami sa agarang solusyon, tunay na aksyon. Alam ko na marami rito ang ating mga solo parents. Sino rito? Ang mga tatay. Alright, okay, mga kababayan. Yan lang ang ipapakita ko sa mga sinasabi ni Amy Marcos. Magkokomento lang ako dito ng bahagya. Sabi pa nga ni Banat Bay, bahagya. Sa sinasabi niyang hindi ko na kinaya ang ginagawa ng administrasyon. Kaya ako kumalas sa alyansa nila. So, mabuti yan, Senator Amy, na nasabi mong hindi mo na kinaya. Pero ito lang ang komento ko sa sinasabi mo. Kung hindi mo na kinaya at alam mo na talaga ngayon sa investigasyon mo na ang lahat ng pagkidnap kay PRRD, Senator Amy, ay kagagawan at may utos galing sa kapatid mong si Marcos Jr., si BBM. Hindi ko muna siya tawagin na bangag ngayon, ha? Senator Amy, huwag ka nang magpapakunwari na hindi mo alam na ang lahat ng plano ng pagkidnap kay PRRD ay may basbas ng kapatid mong si Marcos BBM. Ha? Huwag ka nang magpapakunwari, Senator Amy, kasi mismo sa investigasyon mo, hindi mo lang ma-mention yung pangalan ng kapatid mo, pero palagi mong sinasabi na ang administrasyon. Hindi lang yan magagawa ng mga himod poet na si Remulla, si Boyeng Remulla, sino pa yung isa na mataba na baboy, na si sino pangalan niyang hayop na yan na National Defense, Kibo, at then itong si Tory, si Marbil, hindi nila magawa yan ng sila lang without the permission sa kapatid mong si BBM. So ito lang ang hamon ko sa iyo, Senator Amy. Ngayon, lahat ng Pilipino sa buong mundo alam na ang lahat ng ito ay kagagawan talaga ng kapatid mo. Yan ang katotohanan, o si Romaldis, magkasabwat yang mga yan. Kaya wag ka nang magdipinsa pa sa kapatid mo na magsasabi na hindi natin pinapasok yung mga IC kung ano pa ang mga pinagsasabi kahit sila ni Remulla, dahil lahat ng mga yan ay puro kasinungalingan. Pinagtatakpan na lang nila ang buong katotohanan. Pero ikaw, sabi mo pa nga, na nangalap ka ng mga investigasyon. Ngayon, ayon sa investigasyon mo, kitang-kita mo na talagang ang Marcos administration ang lahat ng may kagagawan ng mga nangyayaring ito, di ba? So, yang mga yan, kilos na yung pagkidnap kay PRRD ay galing yan sa kapatid mo. Basbas yan ni Bangag. So, ito ang hamon ko. Mismo nga si Attorney Panilo, hinahamon ka. Huwag ka nang maraming kuda-kuda, Senator Amy. Kahit yung hearing mo,
Kahit ngayon, naghiring kayo, hindi sumipot yung mga hayop na mga traidor na gobyerno ng kapatid mo. Binabastos kayo. Yan yun. So, ang hamon namin, kasuhan mo ang lahat ng nagpapakidnap kay PRRD, lalo na yung putang ina na diwata na Tory na yan, kasuhan ninyo, kayo ang mag-host. Kayo ang mag-leader, ikaw, kasi ikaw ang nangalap ng investigasyon at ikaw ang nakakaalam sa lahat ngayon na puro illegal, puro mali, puro nilabag ang karapatan ni PRRD na kahit nga mataas ang sugar, kahit nga hindi fit na i-travel si PRRD pero pilit na inilipad, inisakay nila, kinidnap, dinala sa Netherlands sa ICC. Ganyan kabastos. Kasi nagpapakita lang itong mga gobyernong ito, Senator Amy, huwag ka nang magbulag-bulagan at magbingi-bingian at magpakunwari. Halatang halata minsan, puno ka ng pagpapakunwari. Na itong gobyernong ito, wala na po kaming masasandalan. Dahil itong gobyernong ito, puro na po sila abusado at himod puwet sa kapatid mo. So ito ang malaking hamon sa iyo. Since alam mo na ang buong katotohanan at huwag ka nang mag-rely doon sa mga resource person ng investigasyon mo ngayon dahil puno ng kasinungalingan. Alam mo lahat ang batas, nagbabasa ka ng batas. So lahat ng mga pinagsasabi na lang nila doon nung unang hearing ng mga putang inang gobyernong iyan, si Tory, si Remulla, puro na lang nagtatakipan, puro kasinungalingan. So kung ang mabuting gawin mo, Senator Amy, ganito, kasuhan mo ang lahat ng nagkidnap kay PRRD ng patong-patong na kaso. Dahil may mga lawyer ni PRRD na handa rin kasuhan yang mga yan, mga gago na yan, mga ulul. At ikaw ang mag-host na kasuhan mo ang kapatid mong si BBM impeachment. Yan ang hamon ng lahat ngayon, Senator Amy. Kung totoo ang puso mo na para ka sa bayan, dahil sabi mo pa nga, kumalas ka na sa alyansa ng kapatid mo dahil hindi mo na kinaya. So kung totoo yung pinagsasabi mo, kasuhan mo ng impeachment ang kapatid mo, si BBM, tanggalin mo siya sa posisyon niya. Dahil wala na pong mapupuntahan ang bayan, ang bansang Pilipinas habang kapatid mo ang nakaupo. Alam na alam mo yan, Senator Amy, mismo si Maharlika nagsasabi, alam na alam mo yan na durugista ang kapatid mo. Polboronic si Marcos BBM. Bangag. Kaya ito ang gagawin mo, kasuhan mo, i-impeach mo, tanggalin mo bilang presidente ang kapatid mo. Walang kapatid-kapatid pagdating sa serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Yan, makikita dyan kung totoo talaga yung puso mo, kung totoo yung pagserbisyo mo, kasuhan mo ng impeachment si Bangag, si BBM, kasuhan mo ng iba't ibang kasong ginagawa niya. Dahil siya ang kasabwat. Kasabwat yan ng pagkidnap kay PRRD. Huwag ka nang maang-maangan pa, Senator Amy. Malinaw na malinaw ngayon sa speech mo, na hindi mo na kinaya ang gobyernong ito kaya ka kumalas sa alyansa ng kapatid mo. So ulit-ulitin ko, file a case sa kapatid mong si BBM Marcos Jr. Tanggalin mo siya sa posisyon bilang presidente. Total, andyan naman si Sara Duterte na papalit, di ba? Magkaibigan rin kayo ni Sara, di ba? Di ba, himod pa, ka rin, namamangka ka sa dalawa eh. Yun yan eh. Pero patunayan mo sa taong bayan ang katotohanan na galing sa puso mo. Ang katotohanan na alam mo ang lahat kung ano ang kapatid mo. Walang alam magpatakbo bilang presidente, durugista, polboronic, gumagamit ng droga. Alam mo yan, Senator Amy, huwag ka nang magmaang-maangan pa. Mismo si Maharlika yan nagsasabing alam mo. So file a case against your brother.
Marcos, bangag BBM. Yun lang yun. Then makikita namin na sinsiro ang puso mo kapag nagawa mo yang. I-impeach mo ang kapatid mo, tanggalin mo bilang presidente, at lahat ng nagkasabwat na nagkidnap kay PRRD yan, si Tori, si Marbel, si Remulla, si John Vic Remulla, si Boyeng Remulla, si Gibo pala yung hayop na baboy na mataba na yan, si Gibo, at sino pa, si Anyo, at sino pa yung kasabwat dyan, pati yung doktor, sa Villamor Airways, nawala siyang advice at pagpigil na hindi pwedeng i-travel si PRRD kasi malala ang sakit that time na kinidnap nila. At yung sino yung general na kasabwat dyan sa Villamor Airways. Kasuhan mo lahat yan, yung military dyan. Then maniniwala kami sa iyo na hindi puro politika ang pagkukuda-kuda mo, Senator Amy. Then, you prove it. Yan ang hamon namin sa iyo. You prove it. File an impeachment against your brother. Yun lang yun. At lahat ng kasabwat, kasuhan mo. Dahil may mga lawyer naman dyan ni PRRD na handang kasuhan ang mga hayop na yan, na mga abusado sa Pilipinas. Dahil wala na kaming mapuntahan kung ganito ang gobyerno, Senator Amy, kung ganito ang kapatid mong uto-uto. Walang prinsipyo, walang panindigan, mabubulong-bulungan, mauto-uto. Yan ang sasabihin mo sa kapatid mo. Uto-uto ka, durugista ka, tatanggalin kita. Yan ang sabihin mo kay BBM. Then maniniwala kami sa iyo.